last part na ng ating lecture ngayon, ya ikhwa, ay patungkol sa at-taklif. Al-muradu bit-taklif wa syurutuhu. Anong ibig sabihin ng at-taklif? Fil lugha, talabu ma fihi kulfa o mashaqqa. Kapag ikaw ay nag-utos, ikaw, nagbigay ka ng task sa isang tao, yan ay tinatawag na taklif. Sabi, taklif, pagbibigay ng task. Gawin mo ito, isulat mo ito, ihatid mo ito doon, tinatawag yan na taklif o task. Wadih ya ikhwani. Ano yung taklif sa istilah? Ang ibig sabihin ng taklif sa istilah, al-khitabu bi amrin aw nahi aw takhir. Ibig sabihin ang pagbibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbibigay ng sharia ng command. Bi amr, command na gawin, nahi, ibig sabihin pagbabawal, o takhir, ibig sabihin ay pagkakaroon ng takhir, choice kung gawin o hindi. Yan ang tinatawag na taklif. Tayyib. Ano yung mga syurutu taklif? Ano ang mga syurutu at taklif? Qala ka syurutu taklif, ba'du syurut yarji'u ila al-mukallaf. Kabilang sa mga syurutu taklif ay muta'alliq, okay? Muta'alliq siya sa mukallaf, yung taong binibigyan ng utos. Wa ba'duha yarji' ila al-fi'l. Ang ibang syurut ng taklif ay muta'alliq sa fi'l. Fi'l na sa task na ibinibigay sa tao. Wadih ya ikhwani? So, ba'duha yarji' ila al-mukallaf, yung taong mukallaf, o ba'duha yarji' ila al-fi'l, yung task na ibinibigay sa tao. Tingnan natin kung ano yung shart na syurutul mukallaf. Kailan nagiging mukallaf ang isang tao? Qala laka shartan. ذكر ابن قدامة شرطين. أولا أن يكون عاقلا، ثانيا أن يفهم الخطاب. Ibig sabihin kapag ang isang tao ay aqil at yafhamu al-khitab, siya ay mukallaf. Wadih ya ikhwani? Kapag ang tao ay aqil wa yafhamu al-khitab, siya ay mukallaf. Tayyib. Kapag ang isang tao ay hindi aqil, majnun, o la yafhamu al-khitab, mayroon siyang aql. Sabi na bata, hindi pa siya umabot sa sin al-bulugh, siya ay may aqil. Lakinnahu la yafhamu al-khitab, yan ay laysa bimukallaf. Wadih, hindi siya mukallaf. So bakit ang dalawang shart na ito ay binanggit ng ating mga ulama sa mukallaf, shartu taklif al-mukallaf? Qala laka li'anna muqtada at-taklif at-ta'a wal-imtithal. Bakit mayroong commandments? Bakit mayroong taklif? Sabi nila muqtada at-taklif is at-ta'atu wal-imtithal. Tayo ay pinag-utusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang masunod ang kanyang mga gusto. Wala tata'atta at-ta'atu illa biqasdi al-imtithal. Hindi mangyayari na tayo ay maging tagasunod sa ipinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala illa biqasdi al-imtithal. Maliban kung mayroon tayong qasd. So kung walang qasd, kailan ka magkakaroon ng qasd? Kung mayroon kang aql. Kung mayroon kang aql. So kung wala kang aql, wala kang qasd. Ang majnun, halimbawa, mayroon ba siyang qasdul imtithal? Halimbawa, ang kanyang pagsasagawa ng sala ay liyamtathila awamir Allah. Maaari bang mangyari yun? La. Dahil wala siyang aql. Tayyib. Wala yata'atta al-qasd illa bil-ilmi wal-faham. So kung kailangan mayroong qasd, hindi ka magkakaroon ng qasd maliban kung mayroong kang ilm at saka faham. That's why dalawang shart sa taong mukallaf an yakuna aqilan wa an yafhama al-khitab. Qala laka wa bihadain ash-shartayn yakhruj as-sabi wal majnun min al-mukallaf. As-sabi wal majnun mukallaf aw la? Al-jawab la. Hindi sila mukallaf. Dahil hindi aqil at la yafhamu al-khitab. Fahimtum ya ikhwani? طيب تأتيني وتقول, bakit sinasabi natin Sheikh na hindi mukallaf ang sabi at saka majnun? Pero wajib naman ang pagbibigay ng zakah kung sakali ang isang sabi at isang majnun ay mayroong mal. Al-jawab, wujubu zakati wal gharamat fi mal as-sabi wal majnun laysa li taklifihima wa innama huwa min qabil rabt al-ahkam bi asbabiha. So hindi siya taklif, pero siya ay nasa hukum wad'i, rabtul ahkam
biasbabiha, rabtul ahkami biasbabiha. Halimbawa, ang isang sabi, makakasira ng isang cellphone. Sabihin ba natin na hindi na niya dapat yun bayaran? Al-jawab, mababayaran pa rin. Sabihin mo, hindi mukallaf, Sheikh, ang sabi. Hindi siya mukallaf. So bakit natin sasabihin na dapat mabayaran yung nasira ng cellphone? Al-jawab, huwa wajib sa kanya, wajib na mabayaran yung nasira niyang gamit, laysa li'annahu mukallaf, hindi dahil na siya ay isang mukallaf, ngunit bisababi rabtil ahkami bi asbabiha. Ang sharia, sinabi ng sharia na ang mga bagay ay dapat mabayaran kung masira ng kahit sino. So hindi sinabi ng sharia na dapat ang nakasira lamang ay mukallaf. So kahit hindi ka mukallaf, ay wajib pa rin na bayaran o maisuli yung mga bagay na nawala. واضح يا إخواني. So ليس من باب التكليف وإنما من باب ربط الأحكام بالأسباب. tawag natin na hukum wad'i. الصبي المميز. Sabi, naam. Sabi halimbawa, batang maliit ba? Hindi siya mukallaf. طيب هذا تمام. Pero meron tayong sabi na tinatawag ng fuqaha na mumayyiz. Ibig sabihin nito, nakakaintindi na sila. Yafhamul khitab. So bakit mukallaf ba sila o hindi? Ba'd ulama sinasabi nila ang sabiyul mumayyiz yung nasa 7 years old na ang bata. Wazi? So pag 7 years old na yung bata, mukallaf na ba siya o hindi pa rin? Qala laka huna amma sabiyul mumayyiz fataklifuhu mumkin. Yani possible na siya ay mukallaf o pwede na siyang bigyan ng mga task, okay? Lakin na-syara hatta anhu taklif. Pero ang sharia ay hindi pa rin siya ginawang mukallaf. Takhfifan. لعسر الوقوف على الحد الذي يفهم فيه الخطاب فجعل تكليفه عند العلامة الظاهرة وهي البلوغ. Ibig sabihin, magkakaiba-iba ang bawat sabi. Mayroong sabi na halimbawa, maaga siyang nakakaintindi. At mayroon namang late makaintindi. So dahil dyan, at hindi mo alam kung kailan, what is the exact time na nangyari na nagsimula ng nakakaintindi ang isang sabi sa lahat ng iyong mga sabihin. Qalu laka, hada asir, sa'ab. Yung pagtahdid ng exact time na yan. So dahil dyan, ang sharia, ang ginawa ng sharia, ay allaka al-amra ala amrin zahir. Ang sinabi ng sharia ay kung mangyari ang bagay na ito saka siya magiging mukallaf, which is al-bulugh. Kapag baligh na ang sabi, saka siya magiging mukallaf. Before siya maging baligh ay hindi siya mukallaf. Wadih ya ikhwani. So ito yung dalawang shart sa mukallaf, an yakuna aqilan wa an yafham al-khitab. At naintindihan natin as-sabi wal majnun ay hindi mukallaf dahil sa dalawang shart na yan. خرج ايضا اشتراط الفهم في المكلف النائم والساهي والسكران الذي لا يعقل. اوكي. شرط ما دابت يفهم الخطاب أليس كذلك مكلف؟ طيب النائم مكلف أو لا حال نومه؟ لا، ليس بمكلف. لماذا؟ هل يفهم الخطاب؟ النائم هل يفهم الخطاب؟ لا يفهم. الساهي هل يفهم الخطاب حال سهوه؟ الجواب لا، ولذلك ليس مكلف. السكران الذي لا يعقل، السكران يملسين الذي لا يعقل مكلف أو ليس بمكلف؟ هو لا يفهم الخطاب فلذلك ليس بمكلف. فهؤلاء جميعا غير مكلفين لعدم فهمهم. فهمتم؟ النائم إذن ليس بمكلف لعدم فهمه، والساهي ليس بمكلف لعدم فهمه، والسكران ليس بمكلف لعدم فهمه. طيب، أما ثبوت أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران فليس لتكليفهم بل هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. Same sa sabi. النائم mayroon siyang nasira nung siya ay natutulog. Halimbawa, mayroon siya, nahulog niya yung cellphone ng iba. Nung siya ay natutulog, na naginip, nahulog niya yung cellphone ng kanyang kasama, nasira yung cellphone ng kanyang kasama. Sabihin ba natin ngayon na hindi na niya mababayaran dahil hindi siya mukallaf, dahil tulog naman siya? Al-jawab, wala. Hindi pwedeng sabihin, hindi ganun. Mababayaran pa rin yun. La li'annahu mukallaf, walakin min babi rabtil ahkami bil asbab. Kadhalik as-sahi, ang isang taong sahi, nakalimutan niya halimbawa, ang akala niya ang cellphone na kanyang ginagamit ay sa kanya, which is hindi pala sa kanya. At nasira niya yung cellphone nung ginagamit niya sa panahon na nakalimutan niya na hindi ito sa kanya. Wadih ikhwani. Ngayon,
wajib pa rin, hindi siya mukallaf, okay, pero kailangan pa rin niyang mabayaran yun min babi rabtil ahkami bil asbab. As-sakran, yung taong lasing, alladhi la yaqil, sinasabi natin na laysa mukallaf, lakin law talaqa as-sakran, kapag siya sa panahon na siya ay lasing at italak niya ang kanyang asawa, mangyayari ba yung talak o hindi? Sabi ng karamihan sa ating mga ulama, mangyayari ang talak. Tayo, sabihin mo, bakit siya mangyayari ang talak? Sinasabi naman natin hindi siya mukallaf dahil sakran. Al-jawab, nangyayari ang talak, pero la li'annahu mukallaf, walakin lirabط الأحكام بالأسباب. فهمتم هذا يا إخواني؟ طيب. Maaari mo ring sabihin, Qala Allah Ta'ala, la taqrabus salata wa antum sukara. Paano ninyo sinasabi na ang sakran ay hindi mukallaf? Ngayon, ang sakran ay kinausap ng Allah. At ang kinausap ng Allah ay mukallaf. Sabi ng Allah, la taqrabus salata wa antum sukara. Huwag kayong magsasala kapag kayo ay sakran, lasing. Ibig sabihin, kinausap ng Allah ang lasing. Ibig sabihin yan, ang lasing ay mukallaf. So bakit sinasabi natin dito na hindi siya mukallaf? لا دليل في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى على تكليف السكران. Bakit walang dalil? قالوا لأن هذا الخطاب في حال الصحو. يعني yung خطاب ng Allah في حال الصحو وليس في حال ايش؟ السكر. أو لمن وجد منه مبادئ السكر لكنه لا يزال يفهم الخطاب. واضح هذا يا إخواني. طيب. So mayroon na tayong 5 mga asnaf ng tao na hindi mukallaf dahil sa 2 shart natin. Una ay sabi, hindi mukallaf. Pangalawa ay al-majnun, hindi mukallaf. Pangatlo ay an-naim, hindi mukallaf. As-sahi, hindi mukallaf. As-sakran, hindi mukallaf. Taib, al-mukrah, ang taong pinilit, wadih, pinipilit gawin ang isang bagay, siya ba mukallaf o hindi? Al-mukrah, ya ikhwani, mukallaf. Al-mukrah ay mukallaf. Lesh mukallaf? لأنه يعقل. المكره may عقل, يعقل ويفهم. At 2 shart ang sinabi natin sa isang mukallaf. An ya'qil, an yakuna aqilan wa yafham al-khitab. So mayroon sa kanyang 2 shart. Ya'qil wa yafham al-khitab. Wa yaqdiru ala fi'li ma ukriha alayhi wa tarkihi. Kaya niyang gawin yung bagay na ipinipilit sa kanya o hindi. Kaya ito yung ikhwani, dapat natin maintindihan. Palaging ginagawang rason ng iba na halimbawa nagawa lamang nila yung isang bagay na karumal-dumal na gawin dahil sila napilitan lamang o may pinilit sa kanila. Al-mukrah ya ikhwani mukallaf. Al-mukrahu مكلف في الشريعة. المكره مكلف. ليش؟ لأنه يعقل ويفهم ويقدر على فعل ما أكره عليه وتركه. طيب يا إخواني. طيب. So المسألة التي بعدها الكفار. الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ Ibig sabihin nito, ya ikhwani, mayroon tayong tinatawag na furu' sharia. Ang furu' sharia na tinatawag ng ating mga ulama, ito yung hindi usul, hindi aqaid. So ito yung mutalik sa af'al mukallafin, sa sala, sa zakah, sa siyam. Ito yung tinatawag nila sa istilah na furu' sharia. Al-kuffar, yung mga kuffar, sila ba ay mukhatabun bi furu' sharia? Ibig sabihin ang sharia ba ay inuobliga ang mga kuffar na gawin, okay, ang mga furu' sharia o sila ba ay mukhatab? Lil'ulama'i fi hadhihi al-mas'ala 3 aqwal. Tatlo ang mga madhhab ng ating mga ulama. Unang madhhab, sinasabi na hindi sila mukhatabin bi furu' sharia. Ibig sabihin ng mga kuffar sa panahon na sila ay kafir, hindi sila mukhatab bi furu' sharia. So hindi mutalab sa kanila na magsala, magsawm, magzaka, maghajj dahil sila ay kuffar. Ano ang dalil ninyo at sinasabi niyong sila ay hindi mukhatab? Qalu li'annaha la tasih minhum hala kufrihim. Kapag gawin ba nila yung pagsasala, pagsawm, paghajj, pagzaka sa panahon na sila ay kuffar, ito ba ay counted? Ito ba ay tama? Al-jawab la, hindi tama. Dahil kailangan Muslim sila bago sila magsasala, bago sila magsawm. So kaya sabi nila, hindi sila mukhatab before Sharia. Dahil kung gawin nila ngayon na sila ay mga kuffar, hindi ito magiging tama sa kanila. So ibig sabihin, another point nila, another ground nila ay dahil sabi nila kapag ang mga kuffar na ay nag-Islam,
Wajib ba na iqada nila yung mga hindi nila nasalahan nung panahon na sila ay kafir? Al-jawab, hindi. Hindi wajib sa kanila na iqada. Hindi hiningi sa kanila na iqada nila ang mga bagay na yun. So, nangangahulugan, sabi ng mga ulama natin na to, nangangahulugan na ang mga kuffar ay hindi sila mukhatab bi furu'i sharia dahil kung gawin nila sa panahon na sila kafir ay hindi tama, at kung kapag sila ay mag-Islam ay hindi rin wajib sa kanila na iqada ang mga bagay na iyon. Ibig sabihin yan, hindi sila mukhatab. Sabi nila, hum mukhatabuna bi furu'i sharia. Sila ay mukhatab bi furu'i sharia. Ano ang dalil ninyo? Sabi nila, dalil namin, sinabi ng Allah Azza wa Jal, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadzibu biyawmiddin, hatta atana al-yaqin. Mga kuffar sa impyerno, napasok sila sa impyerno na tinatawag na sakar. Tinanong sila, bakit kayo napasok sa impyernong sakar? Ano ang kanilang answer? Sabi nila, lam nakum minal musallin. Hindi kami nagsala. Walam nakun nut'imul miskin, hindi kami nagpakain ng mga miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, wa kunna nukadzib. So, binanggit nila yung mga dahilan kung bakit sila napasok sa sakar. Ano yung mga ibang nabanggit nila? Pagsasala, hindi sila nagsasala. Hindi sila nagpapakain, which is kasama sa furu' sharia. So, dahil diyan sabi ng ating mga ulama, ang mga kuffar ay mukhatabun bi furu' sharia. Al mukhatabun bi furu' sharia. طيب العقل قالوا لا يمنع أن تأمر عبدك بأشياء عليه وتشتري تقديم بعضها. Ang isang hari, pwede niyang utusan ang kanyang alipin ng ilang bagay, mga 3, 4, 5, pero sabi niya, ito muna ang gawin mo bago ito. So, ganun din yan sa Sharia. Sinabi ng Allah sa mga kuffar, kahit sa mga kuffar, hum mukhatabin, wajib sa inyo magsala, pero bago kayo magsala, mag-Islam muna. Hindi siya mustahil. Kal-muhdith yu'mar bis-salah. Yung taong muhdith, mayroong hadath, siya ba ay ma'murun bis-salah? Naam, huwa ma'murun bis-salah. Pero, sinasabi sa kanya ng Sharia, ikaw ay ma'murun bis-salah, pero magwudu ka muna bago ka magsala. Wal amru kadhalik. At pag sinabi natin na ang kufar ay hinlayso, ano ang faida pag sinabi natin ano nag-kufar mukhatabuna bil furu'i sharia? Huwa ta'dhibuhum biha yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah, ang mga kufar ay mapaparusahan dahil sa hindi nila pagtalima ng Islam, at mapaparusahan dahil sa hindi nila pagsagawa ng sala, siyam, ila akhirih. واضح واضح هذا يا إخوان. هذا هو المذهب الثاني. والمذهب الثالث, قالوا may pagkakaiba sa nawahi at sa kaawamir. Ibig sabihin, ang mga kuffar mukhatabuna bin nawahi, pero hindi sila mukhatabuna bil awamir. So yung mga commandments sa Sharia na gawin, hindi mukhatab ang mga kuffar. So hindi sila mukhatab ng sala, ng zakah. Pero mukhatab sila sa nawahi. Yung mga ipinagbabawal sa Islam, mukhatab sila. Bawal sa Islam ang zina, so bawal din sa kafir na magzina. Tayo, flesh, bakit hindi yung pinagkaiba yung amar at saka nahi? Sabi na sa nawahi, la ma'nan li kawnil imani syartan syar'iyyan li tarki zina. Ang pag-iwas sa zina, wala nang connection sa iman ng isang tao. Ito ay masama, ang zina masama. Masama na ang zina dahil sa mga effect nito. Hindi wa huna la ma'nan لكون ترك الزاني مثلا مؤمنا او ليس بمؤمن. ولذلك قالوا في النواهي مأمور ang mga kuffar. Dahil ang lahat ng ipinagbabawal ng Sharia ay masama yan sa sangkatauhan. Kafir man o Muslim. So dahil dyan, ma'mur sila sa mga nawahi. Sa mga awamir, hindi sila ma'mur sa mga awamir. Dahil hindi nila dapat gawin ang mga awamir ng Sharia maliban kung sila ay Muslim. So yan yung ikatlong pananaw. Wal jumhur ala al-madhhab ath-thani. Karamihan sa ating mga ulama, al-madhhab ath-thani annahum mukhatabuna biha mutlaqan. Last point natin yan ngayon ya ikhwa, syurutul fi'l al-mukallaf bihi. Ano yung shart sa mga gawain na ipinag-uutos sa Sharia? Wadih al-mukallaf bihi. Tatlong bagay. Una, an yakuna ma'luman, an yakuna ma'duman, an yakuna mumkinan. So tatlong meme. Tatlong meme.
أن يكون معلوما معدوما ممكنا. واضح ya ikhwani? Ma'luman. Ibig sabihin, ang gawain na ipinag-uutos sa sharia ay shart na ito ay ma'lum sa mukallaf, alam ng mukallaf. Nangangahulugan sa sharia, hindi pwede na mayroong taklif, fi'l na majhul. لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق. Dahil dyan ya ikhwani, ang Allah subhanahu wa ta'ala nung tayo ipinag-utusang magsala, magsiyam, ipinadala ang mga propeta upang ipaintindi at ipaalam sa atin ang kanyang mga utos. Dahil shart sa fi'l na ipinag-uutos, an yakuna ma'luman, dapat ito ay alam. So kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ipinag-utos ng Allah ay kanyang ipinarating. Lahat ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang ipinarating. Dahil shart sa fi'l na mukallaf an yakuna ma'luman. At taklif bil majhul la yajuz. Bakit? Hada min taklif ma la yutaq. Kaya paano, anong pamamaraan upang malaman natin ang mga ipinag-utos sa atin sa pamamagitan ng propeta subhanahu wa ta'ala, na siya ang nagpaalam sa atin sa mga ipinag-uutos at ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa syartul awwal. Syartul thani an yakuna ma'luman. Ibig sabihin, ang fi'l na ipinag-uutos sa atin ay hindi pa nagawa. Bakit? Kung ang fi'l na ipinag-utos sa atin ay mayroon na, tinatawag yan sa sharia na tahsilul hasil. At tahsilul hasil muhal, mustahil. Halimbawa niyan, salatul dhuhr. Wajib sa iyo ang mag-salatul dhuhr fi hadal yawm. Kapag nagawa mo na ang salatul dhuhr, kapag naisagawa mo na ang salatul dhuhr sa araw na ito, ibig sabihin, ikaw pa ba ay mukallaf ng salatul dhuhr sa araw na ito? La, hindi ka na mukallaf. Bakit? Nagawa mo na. At kapag ipag-utos pa sa iyo na gawin ang salatul dhuhr, kahit nagawa mo na ang salatul dhuhr, tinatawag yan na tahsilu al-has. So, asyatu thani na kuna ma'duman, dapat wala pa yung bagay na yun ipinag-utos sa iyo. Halimbawa, salatul dhuhr ngayon. Fi hadal yawm, pumasok ang salatul dhuhr 12. Ngayon 12 na. At hindi ka pa nakapagsama ng salatul dhuhr. Ikaw ba ay mukallaf ng salatul dhuhr? Al jawab, na'am. Yes, dahil hindi mo pa naisagawa yung salatul dhuhr, ma'dum. Pero kapag nagawa mo na, hindi ka na mukallaf sa salatul dhuhr. Hada ya ikhwani, ang asyatu thani an yakuna ma'duman. Dapat hindi pa nagawa o wala pa yung bagay na ipinag-utos na dapat gawin. Dahil kapag nagawa na ito, hindi na siya ipinag-utos na gawin. Hindi ka na mukallaf doon. Thalithan an yakuna mumkinan, ibig sabihin ay possible. Mayroong kayang gawin yung bagay na ipinag-utos. Sa sharia hindi pwede, sa sharia hindi pinag-utos ng sharia ang isang bagay na mustahil. Lidhalika at-taklif bil muhal la yajuz. At-taklif bil muhal la yajuz. Sharia hindi niya ipinag-utos ang bagay na mustahil. Ang lahat ng ipinag-utos sa sharia ay mumkin. Ibig sabihin possible na kayang gawin ng tao. وعلى هذا فلا يجوز التكليف بالمحال وهو مذهب محقق أهل السنة والمعتزلة واختاره الموفق ابن قدامة وابن الحاجب لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولأن التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوبا تحصل به الطاعة والمحال لا يمكن طلبه كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشر. التكليف بالمحال لا يجوز. So ito yung mga شروط الفعل المكلف به أن يكون معلوما معدوما ممكنا. وito yung last na mas'ala natin at last na lesson natin sa fasal na ito. Wa sallallahu wa sallama ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.